Hoy, kayong mga nasa Socorro Island, huwag na kayong magpanggap. Huwag na kayong gawa-gawa ng kung ano-anong istorya. Alam niyo naman mali kayo eh. Yung mga nandiyan dyan sa kapihan, bumaba na kayo ng diretso. Marami nang bumaba. Marami na nagpakitang bumalik sa sarili ng tahanan. Pero meron pang mga naiwan. Yung mga naiwan na dyan na nagpapanggap na lang, nag-aalibay-alibay kung ano-ano sinasabi. Di naman kayo tatagal eh. Kung amo nyo, wala na. Sari-saring kaso. Matindi yung kaso niya, na-well yun. Isipin mo yung child abuse, kidnapping, kung ano-anong pinaggagawa nyo. Tapos kayong mga natira dyan sa kapihan eh, nagwawalang bahala lang kayo. Hindi naman yata kayo mga taga riyan sa Socorro eh. Yung mga nataga Socorro, bumaba na. Eh kayo, naiwan pa dyan, ibig sabihin, baka hindi kayo mga taga riyan. Mga galing kayo sa iba-ibang lugar, na namuhay na rin dyan. Wala na kayong mauuwian. Akala nyo ba tutulungan kayo ng gobyerno? Bibigyan kayo ng ayuda dyan sa pinaggagawa nyo? Wala mangyayari dyan sa inyo, bumaba na kayo. Humarap na kayo sa katotohanan. Walang mangyayari dyan sa inyo sa mga padrama-drama nyo o may nakikinabang dyan talaga sa inyo. May pakinabang pa. Iwan nyo na yan, hindi naman kayo dyan. Iba nagmay-ari niya, gobyerno, hindi kayo. Bumaba na kayo, huwag na kayo magmamaang-maangan pa. Kayo mga nandiyan dyan, harapin nyo yung mga kasong ihaharap sa inyo. Ibibigay na kaso sa inyo. Kasi yung pinagagawa nyo mali eh. Sipin nyo yung mga bata eh. Kung ano pinaggagawa nyo sa mga bata. Wala na kayo yan, pati mga anak nyo eh. Pinabayaan yung mapariwara dyan. Nang dahil lang sa katangahan nyo. Kayo mga natitira dyan, buhay na kayo. Oh, baka may mga wanted pa dyan. Oh, yung mga maraming utang. Yung iba dyan, hindi taga riyan na talaga. Hindi na mga taga Socorro yung iba dyan. Para sa akin ha. Yung iba dyan, galing na sa ibang lugar, ibang probinsya. Pumunta na lang dyan, nag-safe na lang. Sinape na lang yung sarili nila. Hindi natin alam kung ano mga problema nila sa lugar nila at dyan sila nagtatago. Ginagawa nyo na lang taguan yan eh. Yung kapihan na yan. Wala na yung mga bossing nyo. At marami pang makukulong, hindi lang to. Kayong mga magulang dyan na pinabayaan nyo mapariwara yung mga anak nyo, dapat kasuhan kayong lahat. Hindi tama yung pinaggagawa nyo eh. Oo, nakakapagtaka. Yung mga bata namamatay. 2 taon, 1 taon. Kalalabas pa lang, patay na. Wala ba kayong isip? Hindi nyo ba alam yun? Bakit namamatay yung mga bata? Nagmamaang-maangan kayo, nagtatanga-tangahan kayo o talaga mga tanga kayo? Mga bata, paglabas ng bata eh, hindi nagtatagal, namamatay. Yun lang mga bata na hindi dinadala sa ospital. Nagkakasakit. Okay ba sa inyo yun? Yung mga anak nyo, hindi pinag-aaral. Na dati naman nag-aaral. Okay lang sa inyo yun? Sasabihin lang nasa langit ka na, kung di ka ba naman tanga. Hanggang ngayon, naniniwala pa kayo dyan sa mga katangahan na yan eh. Mga
Illusion lang yan eh. Umarap kayo sa katotohanan. Nabuhay kayo dito sa mundo, harapin nyo kung ano yung mga dapat nyong harapin. Kung naghihirap kayo, kung ano nangyayari sa inyo, kasalanan nyo yan. Hindi kayo nagsisikap, umaasa lang kayo sa iba. Nakakainis kayo ah. Hindi na kayo nag-iisip. Nakita nyo yung mga bata, nagtakbuhan na, tumakas na, nagsumbong. Kalaban nyo pa yun. Kaya nyo kalaban yun kasi nasa tama yun. Kayo ang mali. O mali kayo, kalaban nyo ang tama. Kasi pinapanigan nyo mga mali. Ang tatangan nyo kasi. Pero naglagay kayo ng libingan dyan. Hindi nyo ba iniisip ba't ang dami namamatay? Parang minamasakir ah. Yung mga bata, kung ano-ano lang ilalabas yung bata, eh babaon-baon na lang dyan kung saan-saan. Tapos sasabihin, nasa langit na siya. Tanga ka pala eh. Kung ikaw pumunta sa langit, tumalong ka pa baba, tingnan ko kung lumutang ka. Nakakainis kayo, mga tanga kayo ah. Hindi naman kayo tanga eh. Nagtatanga-tangaan lang. Inaano nyo lang yung ano, yung mga kamalian nyo, pinipilit yung solusyonan sa pamamagitan ng pagtatago nyo dyan sa kapihan. May mga problema kayo sa babae, o sa mga pinanggalingan nyo, may marami kayong mga problema dyan. Wala kayong sariling tahanan, nagtatago lang kayo dyan. Baka taong kung saan-saan lang kayo nang gagaling. Niloloko nyo pa yung mga bata, pinagsasayaw-sayaw nyo eh. Saan kayo kumukuha ng pagkain araw-araw? Ang dami-dami yan. Pinapakain nyo yan? Saan kayo kumukuha ng pagkain? Kung meron nagbibigay sa inyo ng suporta, yung mga gamit dyan, saan ang gagaling yan? Yung mga plano nyo, hindi baka totohanan yan. Magsiuwi na kayo, magsibaba na kayo, harapin nyo na yung katotohanan. Dapat sa inyo, kasuhan, dalhin sa Senado. Kasi napaka walang kwenta yung pinagkagagawa nyo eh. Pero umakyat kayo sa bundok. Tapos bawal lumabas. May gwardiya sa labas. Putangin na ba't ganun? Talo nyo pa yung napunta sa Iwahig ah. Para kayong mga kriminal dyan ah. Hindi kayo pwedeng bumaba. Lahat ng gusto nila, susundin nyo. Gumapang kayo sa pasalian. Maghukay-hukay kayo. Madaling araw. Mga tanga. Inuutusan kayo ng bata. Ang tatanda na ninyo, wala ba kayong isip? Mga teacher, mga sundalo. Uutusan ka ng bata, tapos sabihin ng bata, high school lang ako. Second year lang ako. Hindi niya ba naisip yun? Sinabi na nga niya. Hindi niya raw dapat na sinapit yung ganun kasi bata pa siya. Pero yung mga pinare-rape niya, yung mga, nako, binababoy niya, ano yung matanda? Sasabihin niya, bata pa ako. Mas bata pa nga 12 anyos yung dinadala niya sa bahay niya, sa kwarto niya eh. Tapos bukas, iba naman, okay lang sa inyo yun. Ganon. Anak, punta ka doon kay Lord. Iiyutin ka raw. Kakaya. Hindi kayo nag-iisip. Sabihin niyo sa anak niyo.
Anak mo, paiyot ka kay Lord, swerte yan. Iiyutin ka. Bira. Pagdating sa Senado, sabay tanggi. Puro tanggi. Wala raw ganun. Samantalang kitang-kita sa video yung mga kasalan ng ginagawa nyo. Tapos sabi mo lang ganun. Yun na lang sinasabi ng Lord nyo na tinatanggi niya lahat ng mga akusasyon. Dapat doon nagising na kayo. Bumaba na kayo lahat. Ano pa bang meron dyan? Meron pa bang ibang Lord? May darating pang Lord na iba? O meron pa talagang tunay na Lord dyan? Drug Lord. Parang yung lugar na yan eh. Pag may lumabas na bata, pinapatay nyo. Madadalhin sa ospital, ayaw nyo. Hindi na kayo nag-isip. Hanggang ngayon, di pa kayo nagigising, tulog pa rin kayo. Sa pagkakabangungot nyo. Wala na yung pinuno nyo. Yung advisor, wala na yung mga ulol. Nakulong na. Diyan pa rin kayo. Kasi, ang inaasahan nyo na lang dyan, tulong ng gobyerno, dyan na kayo titira. Wala naman kayong mauuwian, di naman kayong mga taga riyan. Hindi naman kayong mga taga Socorro. Yung iba sa inyo yan, galing sa ibang probinsya. Dyan na namamayagpag. Walang mauuwian. Di na kayo nahiya. Ang bira kayo. Kawawa naman yung mga bata. Ilagay nyo kayo ang bata. Yung bata naman, ang mga magulang nyo, sabihin sa inyo, oh, magpaiyot ka doon. Okay lang sa'yo? Puti anak mo pinapadel, pinapalo. Okay lang sa'yo? Hindi ba alam nang galing sa'yo yun? Wala ka nang interes sa anak mo pagka ganyan. Parang iniisip na, bahala ka na anak sa buhay mo. Kanya-kanya tayo. Ang bira kayo. Wala na kayong iniisip. Kundi sarili nyo na lang kapakanan. Yung mga anak nyo, wala na kayong pakialam. May sabihin ng bata, mabuti ba yung mga bata may isip eh. Ganito na lang ba tayo? O alam ng bata. Kayo hindi. Hindi. Huwag anak. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka ni Lord. Lord din kung mukha mo eh. Nakakasuya ka. Kawawa naman yung mga bata. Ginaganyan nyo ah. Pero pababayaan mo yung anak mo na ginaganon. Sabi kasi ni Lord, ang klaseng tao ka. Bira to. Hindi ka na nag-isip ha. Mag-isip naman kayo. Bumaba na kayo. Sabihin nyo na yung katotohanan kung ano man dapat. Para hindi na kayo, maligaw ng landas. Naliligaw na kayo eh. Akala nyo ba tatagal kayo sa ganyan? Hindi kayo tatagal dyan. Ligaw na kayo. Bumaba na kayo dyan. Sabihin nyo na kung ano mga nangyayari dyan talaga. Kung ano meron dyan. Sabihin nyo na. Huwag na kayo magtanga-tangahan. Wala na yung sinasanto nyo, wala na yung amo nyo na sinasabi nyo yung Lord. Di na ba kayo nahihiya kay Kristo sa Panginoon natin? Na pinapalitan nyo na siya? Isang bata na ganyan, sabihin nyo siya ang Diyos. Siya ang Diyos nyo. Di ba kayo nahihiya? Sa sarili nyo na lang, isipin nyo. Pinalitan nyo na si Lord. Pinalitan nyo na si Kristo.
Yan na ang pinalit nyo. Yan na ang sinasabi nyo, Lord. Yung kinagisnan natin, Lord, wala na. Kasi meron na eh. Mongoloid eh. Putik talaga. O magtatayo kayo ng isang grupo ng mga terorista. Kasi marami kayong army. Ba't naglalagay kayo ng army? Alam mo ang isang grupo na naglalagay ng mga army sa sarili niya. May kinatatakutan yan. May kinakalaban yan. Kaya naglalagay ng army yan. Ikaw ba? Kung wala kang kasalanan, maglalagay ka ng armas sa katawan mo? Maglalagay ka ng kung ano-ano sa katawan mo? Kaya ka naglalagay ng kung ano-ano sa katawan mo. Kasi marami kang kalaban. Ganyan yan. Kaya naglalagay kayo ng army-army dyan kasi natatakot kayong mabuko yung mga pinaggagawa nyo. Ngayon, naglagay kayo ng mga army-army dyan para may panlabang kayo. Hindi naman kayo tatagal eh. Kung gobyerno kalaban nyo eh. Alam ba tatagal kayo kung gobyerno kalaban nyo? Baka hindi pa kayo abutin maghapon dyan. Ubus kayong lahat dyan. Balak niya pa yatang kalabanin ng gobyerno. Kung nagtatayo kayo ng army, sino kakalabanin nyo? Mga MPA? MPA na yata kayo eh. Kayo yata yung kapalit ng mga Abu Sayyaf eh. Mangingidnap din kayo. Ha? Pababayaran nyo ng malaki. Ay, hindi ko pwede. Ay, dyan lang kasi. Yung Abu Sayyaf, nagagawa nila yun kasi palipat-lipat sila ng lugar. Nagagawa nila yon. Pero kung gagayahin nyo yun, dyan lang. Ay wala, isang bombahan lang kayo. Lusok kayo. Mga tanga. Mga pinagkagawa nyo, wala. Walang kapanipaniwala dyan. Kaya mas maganda pa, hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Ayusin nyo, magtapat kayo sa gobyerno. Tutulungan naman kayo yan eh. Baka i-relocate kayo sa, sa ibang mas magandang lugar. Hindi na dyan. Kasi na bad trip na yung gobyerno dyan sa pinaggagawa nyo. Tinulungan na nga kayo ng una para ayusin yan eh. Anong ginawa nyo? Binaboy nyo. Pati governor, hindi makapasok. Walang makapasok. Tumayo, nagtatayo kayo sa sarili nyo yung gobyerno. Ang rupok ng ulo nyo. Alam nyo ba na yung sinasabi nyo? Magtatayo kayo ng sarili nyo yung gobyerno. Pasukin lang na kayo ng isang batalyon. Baka takbuhan na kayo. Wala talaga. Yung sa Marawi nga, hindi tumagal. Di malaman kung saan tatakbo. Naubos eh. Kayo pa. Mga sanay yun. Talagang mga terorista yun. May nangyari ba? Wala. Ang laki nun ha. Malaking lugar yun. Eh kayo, kapiranggot lang yan. Baka hindi pa kayo tumagal sa 2 bomba eh. Wala na kayo. Iyakan na kayo dyan. Kaya mas mabuti pa, bumaba na kayo. Wala namang mangyayari sa ginagawa nyo. Baka lumala pa yan. Pagka nagpumilit kayo, naggawa-gawa pa rin kayo ng mga hindi tama, anti-government, mga gumagawa kayo ng batas na hindi naman kanais-nais, lalala lang yan. Baka pagsisihan niya pa sa uli. Magtapat na kayo, sabihin niyo sa gobyerno, gano'n, ganito, gano'n. Baka kung wala kayong matitiran, matutulungan kayo ng gobyerno. Hindi naman kayo pababayaan ng gobyerno. Huwag na kayong matakot. Yung Lord nyo, wala na. Babay na. Hindi na makakalabas yun. Hindi na makakalabas yun. Sobrang daming kaso nun. Kahit sabihin niya na inutusan lang ako, ganito lang ako, utot niya. Yung ginawa niya, pinapasok sa bahay niya yung mga bata. Doon pa lang, hindi na siya makakalabas. No bail na yun. Puro rape yun eh. Puro child abuse yung ginagawa niya eh. Kidnapping. Ang daming kaso hindi. Hindi na babanggitin. Nasa kanya na lahat eh. Nasa inyo na lahat. Kayo, hindi lang sila. Dapat pati kayo. Pero mas mabuti pa, sabihin nyo lang tunay na nangyayari dyan.
wala na. Baka mabigyan pa kayo ng pagkakataon. O sige, yung sinasabi ko lang, sana maging maliwanag ang pag-iisip nyo. Bumaba na kayo. Para hindi na lumala. Sige, salamat. Bye-bye.